Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang nilalamig kayo. Yung mainit na pagbati ng magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, tayo po kayo at inyong batiin ang 5 tao na hindi nyo kilala. At sabihin nyo, nagagalak ako na nakita kita ngayon. Sige po, just go around. Pwede nyo pong kamayan kung gusto nyo. Pwede nyo pong fist bump lang or pagbate, hi, hello. So just go around for a minute and let's fellowship. Kayo rin po sa mga nasa online. Pwede nyo rin pong batiin ang inyong mga kasamahan ngayon para ihanda tayo sa ating pagsamba. Yan. Sinong nakalima? Sinong higit sa 5? Sige po, makaupo na po muna tayo. Purihin ang Panginoon dahil tayo po ngayon ay nandito para sama-samang sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Tunay nga pong dakila ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Napakaraming bagyo na umaaligid sa ating bansa, no? Kaliwa, kanan, taas, baba. Pero dakila ang ating Diyos. Amen? Siya po ang Diyos na may control sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin po. Kaya nais kong basahin sa inyo bilang pasimula po ng ating pagsamba ngayong umagang ito. Paghahanda na rin ang ating sarili para sa ating pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sabi po sa unang Kronika, 29, talatang 11, ito po ang sinasabi, sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Ihanda po natin ang ating sarili. Tayo po ay manalangin. Mga kapatid, samahan niyo po ako. Ama naming Diyos, maraming salamat kung paano kami po ay tinipon niyo sa lugar na ito ngayong umagang ito. Maging ang aming mga kasamahan sa online, maraming salamat sa kanilang pagsunod, even through live streaming. Muli pinatunayan mo ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong katapatan sa bawat isa po sa amin. Sa nakaraang buong linggo, hindi po maganda ang panahon, may mga lugar na nasasalanta. Subalit, alam namin dahil sinabi mo sa iyong salita, kayo ang Diyos na may control sa lahat ng bagay na ito. Kaya alam namin mabuti ang layunin at ito ay magdudulot ng mabuti para sa aming lahat. At dahil dyan, Panginoon, pinasasalamatan ka namin, pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin, O Diyos. Ngayong umaga rin, O Diyos, amin po itinataas ang aming mga kapatiran na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Dalangin po namin ang mga taon na ipinagkaloob niyo sa kanila at ipagkakaloob niyo pa po. Panginoon, dalangin po namin ang dagdag pang panahon, dagdag pang taon, ang mga araw kung saan sila po ay magagamit mo para sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain niyo po sila ng magandang kalusugan, maayos na pangangatawan, pag-iisip, upang ito po ay kanilang magamit para sa iyo, sa paglilingkod para sa iyo. Muli, O Diyos, maraming salamat sa panibagong taon na idinagdag mo po sa kanilang buhay. Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming pong mga pinuno sa iyong iglesia, aming elders, ang aming deacons, ang aming auxiliary group leaders, even our missionaries. Lord, again, kayo po ang tumawag sa mga kapatirang ito at kayo rin po ang nagbibigay sa kanila ng lakas at kagalingan at talino at gabay, patnubay, kahusayan upang magampanan nila ang kanilang mga gampanin.
Maluwalhati ka, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, at patuloy na maibigay ang pinakamainam at katanggap-tanggap na paglilingkod para sa iyo. Panginoon, dinadalangin ko rin po ang aming mga regular members, associate members, even those members who are in abroad. Panginoon, muli ang iyong pagpapala sa bawat isa sa kanila. Abutin niyo po sila saan man dako sila na andun ngayon. Kung sila ay papunta pa rito, Panginoon, dalangin po namin na sila po ay dadalhin niyo po ng ligtas sa lugar na ito. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay, higit sa lahat, hindi lamang ang kanilang kabuhayan, ang kanilang spiritual na paglago at pagsulong at paglalim ng kanilang pananampalataya. Panginoon, dalangin ko po, ano man ang kanilang pinagdaraanan, ano man ang sitwasyon nila ngayon, i-comfort niyo po sila, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng iyong gabay at patnubay at pangunahan sila. Maraming salamat sa kanilang mga buhay, O Diyos. Panginoon, tinataas na rin po namin ang aming SIBA, Panginoon, ang Conservative Baptist Association of the Philippines. Dalangin po namin ang patuloy na pangunguna mo sa katuparan ng Vision 2025. Muli amin pong ipinagkakatiwala sa iyo. Kayo po ang nagbigay ng mga pangitahing ito at alam namin, kayo rin po ang magbibigay ng lakas upang isakatuparan ang mga bagay na ito dahil ito po ay iyong kalooban. Pangunahan niyo po ang aming General Director, Dr. Ray Abante, kasama ng kanyang mga leaders at mga staff, Panginoon, and even the whole church that is included, Lord, in the Conservative Baptist Association of the Philippines. Lord, tulungan niyo po kami na magkaisa upang maabot ang pangitahing ito ng 2,025 churches and even more sa taong 2025. Panginoon, maging ang aming Bless Our Cups ministry. Muli, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang gawain ito, na ang tanging layunin ay magkaroon ng Diyos sa bawat isang kapulisan po namin. God in every cup. Lord, nakikita mo ngayon ang sitwasyon ng aming mga kapulisan. Muli sila po ay nayayanig sa mga sunod-sunod na mga sitwasyon at mga pangyayari na nakikita namin sa aming paligid at maging sa social media at sa news. Lord, muli pangunahan niyo po ang aming mga tagapanguna, ang aming mga leader, ang aming Chief PNP, Panginoon, Korda, Lord, tulungan niyo po siya na mapangunahan ang sangay na ito upang maging maayos sa pagpapatupad ng paglilingkod at kaayusan at katiwasayan sa aming bayan. Pagpalain niyo po ang aming mga swim every week, Lord. Gamitin niyo po ito upang patuloy na mahubog ang mga kapulisang ito at magkaroon po ng pagbabago sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita every week. Muli, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang bawat presinto, ang bawat lugar, at marami pa kayong bubuksan na mga presinto upang ang gawain ito ay patuloy na maisulong. Ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, dalangin po namin ang iyong pag-iingat sa amin. Lord, yung covering niyo po. Bagamat maraming bagyo ang dumaraan sa amin, maraming salamat dahil halos lahat ng ito, Panginoon, na hindi tumatama sa amin ng direkta. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy pa rin nakikita namin ang iyong kamay na nag-iingat at nangangalaga sa aming bayan. Dalangin ko po ang pag-unlad ng aming ekonomiya, ang pag-ayos, Panginoon, ng aming kalakal, ang pag-ayos, Panginoon, para sa aming pong kapayapaan, sa aming edukasyon, ang lahat ng sangay ng aming gobyerno, maging sa kagawaran, Panginoon, ng hustisya. Dalangin po namin ang revival sa aming bayan. Pangunahan niyo po at ipuin at gamitin ang iyong mga itinalagang mga pinuno simula sa aming Pangulo hanggang sa mga barangay officials po namin. Lord, a special prayer sa nalalapit po na eleksyon, barangay election namin. Dalangin po namin ang kaayusan, ang katiwasayan, at magkaroon ng magandang resulta ito. At ang mga tao muli ay boboto ng ayon at makita ang mga tao na nais mong iluklok para sa kanilang mga komunidad. Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming pong mission focus for this week, ang ECMI Cardona. Dalangin po namin
ang gawain ito, kung paano ito ay patuloy na pagpapalain mo, pasisiglahin mo, kakasihan mo ang bawat hakbang, ang bawat proyekto na ginagawa sa pangunguna po ni Reverend Roger Jocampo, Panginoon, at ng kanyang mga leaders, Panginoon. Patuloy mo silang i-encourage, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan, Panginoon, ng pangitain na nagmumula sa iyo, ang pagbabahagi ng iyong salita at pagdidisipulo, Panginoon, sa mga tao na dadalhin mo para sa gawain ito. Muli, O Diyos, maluwalhati ka, mabagyan ka ng kaluguran, Panginoon, at sa mga tao na maliligtas at makakakilala sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, maraming salamat dahil sa araw na ito, muli, ikaw lamang ang aming itataas. Wala pong iba kaming sasambahin, walang iba kaming dadakilain dahil ikaw lamang ang tunay na Diyos na karapat-dapat papurihan at sambahin. Ihanda niyo po ang aming puso, O Diyos. Muli humihingi kami ng tawad, nagpapakumbaba sa aming mga kasalanan na aming nagawa, naisip, Panginoon, o nasabi, or even naramdaman. Panginoon, lukuban niyo po kami ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. At tanggapin niyo po ang aming papuri, ang aming pagsamba. Maluwalhati ka sa aming buhay na aming iniaalay kalakip na mga awitin at pagsasalamat na nagmumula po sa aming puso. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon ay tumayo? The Lord is good and His love endures forever. Amen? Come on, palakpakan tayo. Cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. Cause He is a great God. Come on, church. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. Church, He is a great God. Forever, He is good. Here we go. The wind blows and it storms, and the darkness begins to form. I will worship Jesus. He calms the raging seas, overcomes our enemies, turns our darkness into light. Come on, let's lift our hands. We will lift up our hands. We will rise and take a stand. Come on, church. 'Cause He is the great God. Come on. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. Come on. Our God who sits on the throne, He will reign forevermore, and His kingdom will never end. Oh yes. Come on, let's worship the Lord. Every tribe confessing His King as we worship.
There's nothing that our God can't do. Amen. He's great. He's mighty. Nothing is impossible with our God. You calm the storm that surrounds me. In just one word, the darkness has to retreat. In just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes are open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that our God can't do. Come on, church. There's not a mountain that He can't move. We'll praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Just one word, you heal what's broken inside me. Oh, yes. Just one word, and you revive every dream. Just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes are open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. We'll praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh, yes. There's nothing that our God can't do. There's not a principle He can't break through. We'll praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Come on, church. We believe in you, God. You can do great and mighty things for us. That's why we believe. You called us to believe. We believe in you. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. Come on, declare it. I will believe Come on. for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like His power. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. We'll praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. There's nothing that our God can't do. There's not a principle He can't break through. We'll praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Sing. Oh, 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 Church, sing. oh, 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 There's nothing, there's nothing, there's nothing, there's nothing. Oh, oh, Lord. Amid the praises of your people, we praise your name. The good God. There's nothing that our God can't do. Yes, Lord. You are able. You are able, God. You are good. You are mighty to save. Yes, Jesus. There's no one like you. Where would we be, Lord, without you?
Sing it from your hearts. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercy always calling from behind. At times I could not see you, even though you were close by. Come on, church. Lord, you are good. Live His name. You are Declare His goodness in your your life. mercy forever. Yes, He is good forever and ever. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Help me to see your love and kindness. Help me to see you as you are. Help me to see your love and kindness. Help me to see you as you are. As you really, really are. You see, the goodness of God is eternal. It doesn't matter what situation is in your life. He is with you always, always and forever. You can count on Him always, for He is good. He is God. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Come on, sing it, church. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Every day, Lord, you are good. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. And your mercy forever endures. Yes, God. And your mercy forever endures. Yes, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, you are. All my life you have been so, so good.
goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Hey, all my life you have been faithful. Oh yes, you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Oh, sing church. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, Lord. All my life you have been faithful. Oh yes, you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of Yes, Lord. Come on, give him praise. Give him honor. Because he is good. His love endures forever. His name is Jesus Christ. Our King. Our Lord. Forever. Yes, Lord. You deserve our praise. You deserve our praise. Let me just sing this song again. life you have been faithful. Come on, church. Let me just lift our hands to him. All my life you have been so, so good. Oh yes, you are. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Sing it a bit. 'Cause all my life you have been faithful.
of God is running after us. Running after us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pwede pa? Bigyan muli natin ng palakpak ng malakas ang ating Panginoon. Pwede na po tayo maupo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po yung aming youth ng Izimay Cardona. Yan. First time po na makalabas. Good morning po. Nakabalik after po na pinaaral ng Izimay sa pinakamamahal po natin si BBS. Nakabalik ulit. At salamat sa atin, Senior Pastor. Pinaaral ulit sa ETS ng Masteral. Thank you, sir. At nakabalik ulit. Purihin po ang Panginoon sapagkat ang Diyos po ay napakabuti niya sa gawain po ng Izimay Cardona, Izimay Lungos, at Izimay Nasandig. In 5 years po, ang Diyos po ay kumikilos at gumagawa at patuloy pang gumagawa. Ang ating tema po sa umaga na ito ang the good example or ang mabuting halimbawa. Pwede po ba natin ay tayo po tumayo at atin pong basahin po ang ating text sa umaga na ito. Yan. Pakitulong naman lang po ako sapagkat ako po'y kagaling lang sa sakit. Sige po, basahin po natin ang Luke chapter 10 verse 25 hanggang 37. Pwede po ba sabay-sabay na po tayo? Sige, 1, 2, 3, pakibasa verse. Maraming salamat po. Pwede na po tayo makaupo. Yan, purihin po ang Panginoon. Ako pala po si Pastor Roger de Ocampo, na-assign po sa Izimay Cardona. Isa po sa pinanghawakan ko po na i-vision po natin ay to grow and multiply churches, to growing and multiplying leaders, one small growth at the time. Ito po, kapag naintindihan po namin ang mission po ng EZMI at ito po ay ina-apply po sa church, makikita po natin, kapag sinakyan po natin at sinasabayan po natin, makikita natin paano po ba ito gagawin.
At paano din po ba ito magagamit? Ito pong ginagamit namin parang tools. Lagi po namin pinapakita sa harap ng aking mga leaders, ito po yung ating vision at ito pong ating gagawin sa taon na ito. Hindi lang taon-taon at ito po ang ginagawa natin. At nakita po namin, napakarami pong ginagawa ng Panginoon kapag sinakyan po natin yung ating vision. Yan. Hindi lang po yung vision, supposed to be yung mission, napakahalaga po. Sapagkat ang mission po natin, to love God and to love people. Isa sa pinakamahalaga po sa mission, ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao. Kami po isang remote area, subalit wala po nakapenetrate po doon na iglesia. Pero tayo lang po nakapagtayo ng iglesia po. Doon po sa Nasandig at sa Sampaloc. Mayroon na po tayong tinatayo din sa Lungos. Ito yung mga remote na ito ay kumikilos ang Panginoon. Sapagkat nakita po namin dito yung pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa Diyos at nakikita din sa tao. Salamat po ito sa aviation at saka emission po na hawak-hawak po namin sa nanggagaling sa Isimay Makati. Tayo pa manalangin. Lord, dalangin po namin ang iyong biyaya, Panginoon, sa umaga na ito. Inihingi ko po, Panginoon, ang iyong ang word niyo po, Panginoon, ang iyong salita niyo po, patuloy niyo po kumilos sa bawat isa sa amin upang maunawaan po namin ang iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi po ng Luke chapter 10, verse 37, kaya sinabi sa kanya ni Jesus, sige, ganon din ang iyong gagawin. So kapag ginawa po natin ang mission na ito, ang vision at mission, sabi ng Lucas, sabi ng Panginoon, yun din ang gagawin niya. So ito yung sinusundan po namin para mag-go forward ang ministry at ang gawain. Ito po yung mga ministry po, every week ginagawa po namin ang ministry na ito. Yung EZMI Cardona, Sampaloc, EZMI Longos, at EZMI Nasandig. Meron po tayong 7 adult Bible study. Supposed to be po, ang nakaraang iyong lingkod ay nag-train po tayo ng Bible study leader. Ako muna naglilid, nawalan ako ng boses. Susunod sila naman naglilid. Si pastor na lang ang magti-train at magti-train at magti-train. Mayroon din po tayong ginagawa po na 3-group kids feeding ministry and evangelism. Sa pangunguna po ng aking asawa, si Maria P. So sa 3 simbahan yan, mas marami pa yata sa disciples sa akin eh. Ganun pala po yung kapag ano. So salamat sa aking asawa na binigay ang buhay para napakaraming kids ang makakilala nakaraan ng 5 clubs natin, 5-day club ba yun? We have 300 kids na dumalo. Grabe sa dami pong bata, hindi namin alam. Financially, pagpakain, hindi namin alam. At salamat sa mga volunteers po noon. Inaakot po namin sa liblib ng mga lugar para makarinig lang po ng salita ng Diyos. Almost 300. Hindi po namin alam kung saan namin isiksik yung mga bata nito. But ang Diyos po ay patuloy na kumikilos. We have 3-group youth fellowship. Nakaraan po, inipon po namin ang aming mga youth, Lungos, Nasandig, at ECMI. Napakaganda pong ginawa nila. Nagbuo po sila ng officer. Ano? At tunay po na napakabuti po ang ating Panginoon sa gawain every week na ginagawa. Yan. Mayroon din po kami tinatawag namin na 3 adult worship service. Yan. Mayroon pong 3 worship service every week na ginagawa. Ano po yan? Mayroon 2 Sabado sa Lungos, isang sa Lungos, isang sa Nasandig, at mayroon pang worship service every Sunday. So 3 po ang worship service. Siyempre, hindi mawawala po yung tinatawag natin na prayer meeting. Napakalaga po sa iglesia ang prayer meeting. Siyempre, andun din po ang house-to-house visitation. Napakahalaga po ang house-to-house visitation na ito. Ito po yung pinakamahalaga sa lahat po, yung discipleship and leadership training. Every week,
Kailangan. Hindi po ito trabaho eh. Calling po ito. Kung tinawag ka sa mission, sabi ko nga, hindi ka pwede sasama sa amin sa mission kapag hindi ka marunong manalangin. Kasi mayroon mission team eh. Mission team sa Longos, may mission team sa Nasandig, mayroon Sunday School. Kailangan manalangin ka muna bago ka pumunta doon. Sa mission, kailangan bugbog sirado muna sa panalangin. Volunteers po ito. Pero napakaganda po ang ginagawa ng Panginoon sa buhay po ng iglesia. Counseling, we have counseling. Sa remote area po, sa Cardona, napakarami pong problema. Napakarami pong counseling. Pero ang Diyos po ay kumikilos. Yan. Dala ko po yung aking mga katropa, kakusa sa Cardona po. Andyan sila sa likod. Yan. Sumusuporta sa atin sa gawain. Ito na po, Sampaloc, mayroon po tayong dinidisciple po. 3 po yun sila na dinidisciple po natin. Isa yung may Longos, mayroon din po tayo, ito na po yung mga sa Longos na po tayo. Ayan, isa pa kuya. Yan, nakaraan po ay mayroon po kaming isang friend na hindi po namin ang lahat ng mga bata sa Longos, Nasandig at sa Sampaloc. Mayroon nag-donate na isang Goldilocks ba yun? Okay lang ba i-announce? First time po na may nag-donate. First time po ito yung mga bata po na remote ay nakakain ng Goldilocks. Oh, grabe, sabi nila, sarap pala ito. Alam niyo po, ang Diyos po ay nakaka-bless sapagkat hindi namin alam kung saan kami kukuha ng need na ito. Salamat po sa Emmanuel Church of Makati na andun po sila sa likod. Kung makita niyo lang po ang kalagayan, isang minsan kapag kami po ay nagpipiding po doon, may isang bata po doon na kapag mumupunta po kami doon, hindi po siya kain ng apunan, umagahan, tanghalian. Pagdating po namin doon, talagang magdadala po yon ng napakalaking lagayan ng lugaw or pansit or sopas. Sabi ko, bakit dala-dala mo? Pastor, hindi pa kami kumain ng hapunan, hindi kami kumain ng umagahan, hindi pa kami kumain ng tanghalian. Dala-dala niya. So makakain yon. Sabi ko, grabe. Ang Diyos, even yung nanay niya, ang lula niya, ito yung mga bata na ito ay wala ng, karamihan doon ay hiwalay sa pamilya. But praise the Lord, almost 1 year na po ang feeding po natin, kumikilos, hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon. Gumagawa po ang Panginoon. Ang Nasandig po natin, actually po, mayroon na po tayong tinatawag po ng mga iglesia. May church na po siya. Ang Nasandig po natin, mayroon po nagpahiram po sa atin ng 5 years. Basta magtayo ka lang doon, walang bayad. Napakabuti ang Panginoon. At yung marami pong naabot na mga tao for evangelism, for mission. Ang ating pong Longos po, mayroon din po ang ating butihing mayor po, napakabuti, na nakuha po sa panalangin. Sige, magtayo po kayo dyan. At in the future, sa inyo na po yung lupa na yan. So, kunting sulat na lang sa mayor. So, ito na mga, ang church na ito talagang kumikilos ang Panginoon. Ipanalangin po natin, this coming po ng November 5, magkakaroon po kami ng 5 years anniversary ang ECMI Cardona. 5 years church anniversary po. Ang target pa po namin, magplan pa po kami ng 2 simbahan. So isang church ay itanggapin na po siya sa Binyal at ang 2 ay God willing next year. At may 2 pa ipagpipray ng Panginoon natin na marami pang maabot. Mayroon pong ilang bagay po na nakikita ko po dito sa ating mensahe po. Una-una po, makita ko po rito na sa mensahe nito, ang unang puntos po natin dito ay mayroon po siyang habag.
itong tao na ito, kasi tatlo po sila eh. Pero itong huling tao na ito, nakita ko po na mayroon po siyang habag. Sa mission po, napakalaga po yung tinatawag natin yung habag. Kapag wala kang habag sa mission, wala kang puso sa mission, huwag ka na mag-mission. Kailangan puso. Napakalaga po yung habag kasi magastos pong mission eh. Magastos mag-church planting. Pero kapag walang God, hindi kaya. Pero mahalaga po, ito po yung tao na ito. Sabi niya, sa Luke chapter 10, verse 33, nakita niya ang hinirang at siya'y nahabag. Nahabag siya sa tao na yon. Hindi lang yung habag na nakita po natin mamaya dito. Because, sabi niya, sa Luke chapter 19, verse 10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ito yung goal ng Panginoon. Hanapin ang mga taong hindi pa ligtas. Ano? At sila po ay ibahagi ang salita ng Diyos. Sa mission po, napakalaga po ito. Napakalaga po ang habag na ito sa pagmi-mission sapagkat sometimes po ay sinasabi ko nga sa Panginoon, Lord, magtutuloy pa ba kami sa mission? Naka-4 na COVID na po ako. Tuloy pa rin po ba? Pero andun pa rin ang heart sa mission. Pupunta kami sa mission, aksidente kami ng aking mga asawa, tuloy pa rin, mag-mission tayo. Kasi ang habag sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon ay napakahalaga po yon. Sino pang tatawagin ng Panginoon? Tayo ang tatawagin ng Panginoon. Ito yung Samaritano na ito, mayroon po siyang habag. Ito po, actually, isang businessman eh. Pero, hindi niya na-priority ang kanyang business, ang kanyang lakad. Nakita niya, tinulungan niya kaagad. At nagkaroon po siya ng habag doon sa tao na ito. As a missionary, as a mission tayo lahat, napakahalaga po yung habag. Ano? Napakahalaga po yon. Pangalawa po, sapagkat ako po 45 minutes lang, mayroon pong taglay na pagmamahal. Hindi lang pala pong habag, bagkos itong tinatawag natin yung pagmamahal. Ito po yung love God, love people. Hindi natin maintindihan po yung pagmamahal sa Diyos kapag wala tayo pagmamahal sa tao. Ano? Napakalaga po yon. Ito po yung goal natin ngayon. Itong goal ng ECMI Cardona, ECMI Longos, ECMI Nasandig. Mayroon pong taglay. Taglay po natin kahit saan tayo. Kahit mahirap, kahit ulanan ka, kahit lahat ng resources mo doon. Pero kapag mayroon kang pagmamahal sa tao, ibibless ng Panginoon. Ano? Naintindihan ko po ito nung ako po ay nagtapos po ng aking bachelor po sa ATS. Ano? Kasi ang course ko po isang community development. Ano, Master of Arts, Theological, Urban Leadership. Ano? Nung tinapos ko yan, naintindihan ko ngayon, ito palang mission, ito pala yung community. Ito palang dapat gawin. Hindi lang pala nagsunog tayo sa ITS because kailangan pala natin ang pag-work ng Panginoon doon sa pagmamahal sa tao. Anong ginawa niya po? Mayroon po siyang taglay na pagmamahal. Sabi niya, tingnan niyo po sa verse 10, chapter 10, verse 34. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa sakyan, sa kanyang sinasakyan hayop, dinala sa bahay, panuluyan at inalagaan doon. Kita niyo po, instead na pupunta po siya doon, magbi-business po siya doon, pupunta sa isang lugar, pero iniwanan niya muna. Inalagaan niya muna, sinakay niya pa. Ang pagmamahal po, hindi lang pagmamahal bagkos mayroong action. Makikita sa buhay mo, ay mahal ko siya pero wala ka naman ginagawa. Yun po yung tinatawag po natin kapag sa remote area po tayo. Kahit saan po tayo pupunta po, magbi-mission. Tinitingnan po namin,
almost 13 churches na plan in 35 years sa ministry. Pero andito pa rin kami, heart, yung pag-ibig. Pag-ibig sa tao, pag-ibig sa Diyos. Itong ginawa niya, lumapit siya, gumawa siya ng aksyon, at binuhusan niya pa ng langis at alak. Supposed to be, ito yung kanyang tools eh. Pero ginamit niya para doon sa tao. Ano? Ginamit niya para sa tao, para yung tao na ito, maramdaman niya yung pag-ibig, may nagkikare sa kanya. Church, napakalaga po, mayroon pong nagkikare. Ako personally, salamat sa amin, Senior Pastor. Laging mayroon nagkikare sa amin, mga missionary, sa mga church planting, mga pastor. Ito pong ginawa ng tao na ito, mayroon nagkikare. Naramdaman niya ngayon. Ito yung pag-ibig na ito. Yan, kapag kami po ay nakatanggap po ng mga resources po na nanggagaling sa mga kapatiran po, sige, ito sa iyo. Nagugulat na lang sila, saan ito yung pastor? Hindi, kailangan mo yan. Kailangan mo yan. Minsan nga pagkain namin, ibibigay pa namin. Sacrifice. Sabi namin, kapag heart, pag mission po, hindi ko kayo iiwanan. Napakahalaga po. So yun pala, dumadami kami. Nagtatanim ng church kasi mayroon nagkikare. Diba, May Cardona sa likod. Nakita niyang pagkikare ng inyong manggagawa. Especially yung May Makati. Dumadami. At sabi ko nga po, kapag sila po ay mga nagtuturo na ng Bible study, si pastor ay tumitingin na lang. Uupo na lang. Okay. Sige, kay pastor na lang ang merienda. Hindi, pastor, sa akin ang merienda. Kita niyo yung nakikita natin. Dito po, nakikita po ko sa Lucas chapter 10 verse 34, sabi niya, lumapit siya at binuhusan ng langis at alak ang sugat nito at tinalian sa kasinakay ang tao sa kanyang sinasakyan hayop. Personal niya pa, ha? Kita niyo po, personal niya na hayop, doon niya pa sinakay, hindi siya nag-rent ng kamilyo. Hindi siya nag-rent ng ibang sasakyan, bagkus personal niya. Ang ginamit niya para po doon, magkakaroon ng care po doon sa tao na nangangailangan. Grabe ang ginawa dito. Sabi ko, tama-tama, ito yung mission natin. Ito yung mission natin. Ito kailangan po natin. Yan. Sabi po doon, Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin at ganitong paraan matutupad ninyo ang utos ng Panginoon. Kapag hindi mo kaya, sige, magluto ka. Kapag hindi mo kaya ang ministry na ito, magwalis ka. Ganon ginagawa namin sa church. May tagalinis sa church, may taga-akot ng upuan, mayroong tagaluto, lahat mayroong ministry. Kasi wala kaming leaders eh. Ang tawag namin doon, committee. Pero sila leaders. Committee po ang ginagawa ng bawat isa sa kanila. Wala po itong bayad. Volunteers po ito. Napakahalaga po kapag nakita po natin ng isang church, kapag hindi naman kaya, may taga-pananalangin sa iyo. May taga-tapik sa iyo. Kaya mo yan. May nag-encourage sa iyo. Mayroong mga tao po na mayroong po mabibigat ng problema, kaya po niya ipanalangin. Prayer warrior ang tawag doon. Marami dito prayer warrior, di ba? Nabubuhay ang church sa pamagitan ng prayer warrior. Nabubuhay din po yung church planting po sa pamagitan ng prayer. At hindi lang po prayer, bagkus sama-sama. Sama-sama naglilingkod sa Panginoon. Nakita namin sa dami pong trabaho. Ito po isang key po na nakita po namin bakit lumalago po ang iglesia. Tulong-tulong, sama-sama, manalangin. Ito bang ginawa niya? Sa Galatia chapter 6 verse 2, sabi ni Apostle Paul, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin at ganitong paraan matutupad ninyo ang utos ng Panginoon. Pangatlo, hindi lang pala po iyon. Sabi niya, binahagi niya ang kanyang pag-ibig.
Hindi lang po yung pag-ibig na binahagi niya, sabi sa verse 35, kinabukasan, binigyan niyang 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay, panuluyan, at sinabi, ito, alagaan mo siya, at kung higit pa riyan ang inyong magagasto, babayaran ko sa aking pagbalik. Isang araw po, konting kwento lang, matatapos na po ako. Isang kapatid po namin sa church, ay nagkaroon po kaming offering. Yung offering niya, ito na lang yung pera niya. Pero wala silang makakain pagdating niya sa bahay. Binigay niya ang kanyang offering. Nilagay niya ang kanyang offering. Pero sa kanyang mind, i-bless siya ng Panginoon. Pero pagdating niya, wala po silang makakain. Inabalitaan ni pastor, ganun ba? Paano natin i-bless ang tao na ito? Nung dumating po siya, nagulat siya, mayroon pa pala kaming niipon ni Mariape. At mayroon pa kaming manapak doon. Hindi niya alam. At binigay po namin. Tsaka palang pala po nalaman namin na ang offering na ito, mas more than triple pa binalik sa kanya. Triple pa ang binalik sa kanya. At may rami pa siyang ulam at kanin. Grabe ang Diyos, Kapag ikaw pala faithful sa offering mo, faithful ka sa paglilingkod sa Panginoon, hindi lang siya faithful sa pagbibigay sa Panginoon, faithful din po siya sa pag-serve sa Panginoon. Grabe, Andyan ba sa likod yun? Wala. Andyan ba? So, makikita po natin, hindi lang pala po yung habag siya, hindi lang ang ginawa, because yung pag-ibig, gumawa po siya ng kaparaanan. Gumawa po siya ng himala. Gumawa po siya ng bagay para ang pag-ibig na ito sa mga tao na ito, even yung kanyang resources, binigay niya. Sabi niya, at kung higit pa riyan, ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik. May condition pa siya. Ang condition niya, kung mayroon pang kailangan ang tao na ito, pagbalik ko, babayaran ko. Grabe, binigay niya na lahat, pero mayroon pa siyang condition. Church, ako'y naniniwala po, ang Diyos po, i-bless ng Diyos ang taong sumusuporta sa ministry at sa gawain ng Panginoon. Pagpapalain ng Panginoon. Kami isang businessman kami. Businessman kami, pero hindi pera. Ang business namin kaluluwa. Kapag business po ang kaluluwa, siyempre kami po, kailangan po namin manalangin, magpapasting 4 na araw. Itong business namin Lord, ang resources namin, Lord, strength namin, bibigay namin sa iyo, pero ang ibalik mo naman sa amin kaluluwa. Businessman, ganun ba yung businessman? Kami businessman, pero kaluluwa. Hindi business, hindi ang business namin. Pero nakita namin kapag tapat ka pala sa Panginoon, i-bless ka ng Panginoon. I-bless ka ng Panginoon. I-bless ka ng Panginoon. At ang Diyos po, gagawa at gagawa sa buhay mo. Even po, hindi lang sa buhay mo, bagkus sa buong pamilya mo, gagawa at gagawa ang Panginoon. Marami pong binago po ng Panginoon po sa lugar po ng Cardona. Kahit liblib na lugar, papasukin po namin, kahit buhay po namin, ibigay po namin sa Panginoon para maabot lang yung mga tao na ito na hindi nakakilala sa Panginoon. Yun ang commitment po namin sa Panginoon. Church, ganun din. As a missionary po, napakalaga po. Ang commitment po natin ay ang Diyos. Pangwakas po, makita po natin dito, mayroon po siyang lakas ng loob. Sabi sa verse 37, kaya sinabi sa kanya ni Jesus, sige, ganun din ang gagawin mo. Ganun din ang gagawin mo. Yung tinuturo ng Panginoon, ganun din ang gagawin mo. Church, ako'y naniniwala po, ang Diyos gagawa sa buhay ng bawat isa sa atin kapag tayo po ay magpapatuloy lamang po, magpapagamit sa Panginoon. Oo nga, hindi ka nga nakapunta sa field pero nagpipray ka naman sa mga missionary.
Hindi ka naman nakapunta sa field, pero tumutulong ka naman financially sa missionary. Church planting, sa church. O pumupunta ka naman sa field, sabi ng salita ng Panginoon. Lucas chapter 10 verse 36, sige, ganun din ang gagawin mo. Pangwakas, sabi sa John 3:16, yan, matatapos na po ako. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang sumampalataya, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Hindi po kami uuwi sa Cardona po every week po kapag wala pong 5 katao po na hindi po namin masyara at hindi po tatanggap sa Panginoon. Commitment po yon. Grabe 5 katao na makakilala sa Panginoon every week. Sabi ng Panginoon, sige, ganun din gagawin mo, sabi niya. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang kung sino man ang sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sino man ang sumampalataya na yon, hindi sa amin yan, reward yun sa Panginoon. Kasi businessman po kami sa kaluluwa. Kaluluwa yung business namin. Every week, we have 5 souls sa mga Bible study. Even isang friend namin ng Muslim, kami ni Maria Pipo, first time po namin mag-share ng Muslim, nakakatuwa po, sapagkat ito lang po ang word na binanggit po namin, Muslim po ito siya, imam po ito. Pero tinanggap po nila kami upang i-share lang po ang salita ng Diyos sa mga Muslim na ito. Ganon po ka-hard, kahit sino man siya. Muslim man siya, hindi siya Kristiyano, mahalaga po yung Word of God. Kailangan din po maging good example po tayo sa community. Kapag hindi po tayo maging good example sa community po, lalayuan po tayo ng mga tao. Pero ang goal po natin, okay lang kapag lalayuan tayo ng tao, pero ang goal po natin, ang priority natin, yung Word of God. Pangwakas. Katulad ng isang mabuting Samaritano, kamusta kaya tayo lahat? Maging halimbawa ba tayo sa ating kapwa, sa ating church, sa ating community? Higit sa lahat, sa mga tao na kailangan natin ng tulong na makakilala sila sa Panginoon. Yung ating testimony po, isang napakalaking patutuo na po yun para mabahagi po natin ang salita ng Diyos sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Panginoon, isang napakasimpleng mensahe na pinapaabot niyo po sa amin sa umaga na ito. Subalit isang napakalaking challenge sa amin. Na mahalaga pong misyon, mahalaga din po yung aming attitude. Maging mabuting halimbawa po kami para marami pa pong maabot po namin ng mga tao. Lord, ako'y naniniwala itong church na ito, Panginoon, missionary-minded, church planting-minded, ako'y naniniwala, Panginoon, sila po gagamitin nyo sa larangan ng ministeryo, Panginoon, na pagpaplant pa ng mga iglesia. Gamitin nyo po ang kanilang resources, ang kanilang buhay, ang gift na binigay nyo po sa kanila. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang mensahe na payak, simple, subalit tumatagos, no? Matindi ang hamon sa atin, sa ating lahat. Ngayon po tayo idadako sa pag-alala ng banal na hapunan. At samahan niyo po ako at ihanda po natin ang ating mga sarili. Sabi po sa unang Korinto, 11:23 hanggang 30. Ito po ang sinasabi.
Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Patapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at ito ang kanyang sinabi, ang kopang ito ang bagong tipa na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Pagpalain ang kanyang mga salita na nagpapaalala po sa atin ang dalawang mahalagang bagay sa ating pong pagdiriwang ng banal na hapunan. Ang una po, ito po ay isang pag-alaala. Ito po ay isang pag-alaala ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo. Ikalawa, ito po ay isang pagpapahayag. Hindi lang natin inaalala ang sakripisyo ng Panginoon doon sa krus kung saan ang kanyang katawan ay nabugbog, kung saan ang kanyang dugo ay nabuhos. Ito rin ay isang pagpapahayag ng ating pananampalataya sa kanyang kamatayan. Mahalaga po yun. Na every time that we celebrate the Lord's Supper ay naalala natin ang sakripisyo ng Panginoon. Subalit inaalala din natin ang ating pananampalataya na naniniwala talaga tayo na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. At atin ding ipinapahayag na siya ay muling magbabalik. Ito po yung ating pag-asa, mga kapatid. Kaya po mahalaga na tayo po ay laging nakakaalala ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, kaibigan, tinatanong tayo ng Panginoon, kailan mo huling pinasalamatan ng Panginoon sa kaligtasang natanggap mo? Kailan mo huling inalala na siya ay nabayubay para sa iyong kasalanan? Na ikaw ay naligtas sa iyong kasalanan, na siya ay namatay para sa iyo, para pagbayaran ang iyong mga kasalanan. Kailan? Pero ang turo po sa atin, alalahanin natin parati. Kamusta po ang ating pagpapasalamat sa kaligtasan na tanggap mo sa Panginoon? Kaya nga po, ang banal na hapunan ay isang pagtanaw sa hinaharap dahil siya ay muli magbabalik. Subalit yun din po ay paglingon sa mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Bilang mga disipulo, napakahalaga po sa atin to kung tayo ay sumusunod at nagtitiwala sa ating Panginoon. Paano ba natin to dapat ipinagdiriwang? Binanggit din po ni Apostol Pablo sa ating mga binasa. Dalawang bagay po. Una, with respect. Kailangan po may paggalang. Sabi niya, huwag niyong gawin ito. Huwag kayong uminom ng wala man lang paggalang at pagpapahalaga sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So may paggalang. Pangalawa, meron po tayong reflection. Pagtingin sa ating sarili. Sabi niya dito, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon na parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Kapatid, napakahalaga po nito. Before kang makibahagi, kumuha ng elemento, kumain ng tinapay,
na siyang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus na nabugbog at sa kopa na sumisimbolo ng kanyang dugo na nabuhos para sa paghuhugas at kapatawaran ng ating kasalanan. Kapatid, siyasatin mo ang sarili mo ngayon. Kamusta ang estado ng iyong pananampalataya? Ikalawa, anong uri ng pamumuhay meron ka ngayon? Ito ba ay isang pamumuhay ng may pananampalataya? Are you living by faith or are you living by sight? Are you living in righteousness or you are living in sin? Kaya po mahigpit na pinapaalala ni Pablo, dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili. Bakit? Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kapatid, kumusta ang iyong pananampalataya? Nanlalamig ka ba? O mainit? Kamusta ang iyong pamumuhay? Ito ba ay lumalakad ayon sa kanyang kalooban na may kabanalan? May galit ka ba sa iyong kapwa? Huwag po tayong makibahagi sa banal na hapunan dahil ang isa pong simbolo ng banal na hapunan ay kapatawaran. Kapatid, kung may galit ka o meron kang sama ng loob sa isang tao, settle it right now. Or else, kung hindi mo magawa, I advise you, huwag ka muna makibahagi. Kasi, totoo ang sabi ng salita ng Diyos, kumakain at umiinom ka ng kahatulan para sa iyong sarili. Imuko po tayo mga kapatid. At binibigyan po tayo ng Panginoon ngayon ng pagkakataon upang siyasatin natin ang ating sarili. Una, sa iyong relasyon sa Panginoon. Pangalawa, sa iyong relasyon sa iyong kapwa. At kung meron kang dapat mga kasalanan na hingi ng tawad, una sa Panginoon at isettle sa iyong kapwa, gawin mo ito ngayon. Sige po, gawin po natin saan ka man nakaupo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo ngayong umagang ito at humihiling po kami ng pagpapatawad mo sa aming pong mga kasalanan, sa mga pagkakataon na kami po ay mas lubos na nagtitiwala sa aming sarili kaysa sa iyong magagawa para sa amin. Panginoon, linisin niyo po kami ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Patawarin niyo rin po kami sa aming kasalanan, sa aming mga kapwa, sa mga tao kung meron man kaming sama ng loob o galit. Panginoon, pinipili po namin ngayong umagang ito na magpatawad. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging malinis sa iyong harapan. Maging sa iyong mensahe sa amin ngayong umagang ito. Kung kami man po ay hindi nakasusunod sa iyong pagtawag sa amin bilang iyong mga lingkod ng pagmamahal sa kapwa, paglilingkod, pagbibigay, pagtulong, pagmamalasakit, Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa iyo. Linisin niyo po kami ngayong umagang ito at hayaan mo na malaya kaming makalapit at matanggap namin, Panginoon, ang mga pagpapalang nakapaloob sa amin pong pakikibahagi sa banal na hapunan. Pagpalain niyo po ang tinapay na sumisimbolo ng iyong katawan at ang kopa na sumisimbolo ng iyong dugo. Muli, O Diyos, linisin niyo po kami ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tinatawagan ko po ang elders for the distribution po ng ating mga alimento. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I
I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Whoa. 'Cause all my life you have been faithful. Oh yes, you Lord. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh yes, you Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nang gabing siya ay pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Uminom po tayo. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ama naming Diyos, muli tinatanggap po namin ang pagpapalang ibinubuhos mo sa amin ngayon, ang muling pagpapatibay ng aming pananampalataya, pananalig, ang aming kaligtasan, ang aming kapatawaran, at higit sa lahat ang iyong pangako na ikaw ay magbabalik upang kami ay dalhin mo sa iyong kaharian. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang karangalan. Ito po ang aming samot dalangin, ang lahat ay magsabi ng Amen.
Amen. Amen. Pwede bang palakpakan natin muli ang ating Panginoon? The Bible says, the Lord is good and He is worthy to be praised. His love endures forever. And because of that, we can give with all our hearts to Him. Pwede po tayo magbigay sa mga nakalagay po dyan sa online na mga pwede nating pagbigyan, mga accounts ng church, yan, at iba't ibang pawn shop, and pera padala. We can now give our tithes and offering. Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercy always calling from behind. Times I could not see you, though you were close by. Let's all stand. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Lord, you are good. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. For the last time. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. And your mercy forever endures. And your mercy forever endures. Yes, God. We give you our hearts, our all and all. Accept our gifts, our tithes and offering. We love you, God. In Jesus' name, amen. Maaari na po tayo maupo. Hey. Muli, maraming salamat po sa ating mga nag-join sa online and also for you who are here. Kahit na masama ang panahon, kayo po ay naandito. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Wow, praise God. So for our announcement, unang-una po yung ating Zumbergens, 9th Zumbergens on September 6. Yan po. So again, see you sa ating Zumbergens on September 6. Secondly, ito po, next Sunday po ito, Seniors and Grandparents Day. Pakitaas nga po ang kamay ng mga senior. Grandparents. Pero meron po kasing grandparents na hindi pa senior. Kaya crossover yan. September 10, mag-invite po kayo ng ating mga ka-senior at ka-grandparent. Yan. And then, okay. And then, yung ating Soma Sports Fest, finals na po ito, September 16. Yan. Pag-pray natin na manalo tayo. Loobin ng Panginoon na manalo. Sabi ko nga, lahat kasi nananalangin. Sino kayo sasagutin ni Lord, no? Kaya kung sino mang manalo, kalooban ni Lord yun. Kaya walang samaan ng loob, di ba? So, ganun lang yan. Alright, so again, Soma Sports Fest po natin yan sa ating mga players. Matulog po at kumain ng ayos. And then, yung ating E-Leaders General Assembly, naku, napaka-importante po ito. Ito yung panawagan po ng ating senior pastor. So, October 1 po ito. E-Leaders General Assembly, whether you are active or inactive. So, sasama ba natin na i-host dito, Pastor Nan? I-host na ating mga i-host. So, again, we will meet together to encourage one another and also to see kung ano yung gawain natin for
next year. Yeah, maganda na ito for our next year. And then, of course, ng ating Encounter Weekend. Meron po ulit tayong Encounter Weekend on October 28. Ipadala nyo na po ating mga e-leaders, yung ating mga candidates for this. So, October 28. And then, yung ating pong training. Teachers training for pastors, leaders, e-group leaders, October 21 to 25. Ito po yan. OT, Live Teachers Training, October 21. So, hindi ko po alam masyado ang details nito. Tingnan nyo na lang po yung poster sa ating pong Facebook page. Yan. And then, yung guitar lesson. Yan. Yung ating pong guitar lesson. Tuloy-tuloy po yan. Wala pa? Okay, so. Abangan daw yung ating guitar lessons. Okay, tinotono pa yung mga gitara. Alright, so wala na po tayong mga announcement dito, but the Lord is leading me before we close in prayer. Gusto po tawagin si Pastor Boyet dito, si Reverend Roger Jocampo nga pala po ito. Ito po ay ordained pastor na po natin. At palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang gawain na pinakita rito sa atin. At hidingin ko rin po, Pastor Hernan, as our senior pastor, ipag-pray po natin si Pastor Boyet sa gawain. Kasama raw, sina? Ayun, ayaw niyang iwanan yung asawa niya. Lapit ka raw dito. Andyan. Oo. Ayan. Yan ang kanyang pangalawang mata. Pastor Nan. Samahan po ninyo ako sa pananalangin po sa ating mga kapatid. Ama naming nasa langit, ikaw ang dakila sa lahat. Nais po naming itaas sa inyo ang aming manggagawa doon sa Cardona, Pastor Boyet and Sister Fe, kasama po ng kanilang mga leaders. Patuloy po kaming tumitingala sa iyo para sa tulong, biyaya na lagi mo pong ipasasagana sa buhay po nila. Loobin mo, Lord, una sa lahat, ipagkaloob sa kanila ang mahaba pang buhay, kalakasan at kalusugan. Na sa pagtupad po nila ng iyong dakilang misyon, ikaw po ang mag-iingat sa kanila araw at gabi. Ikaw po ang mangangalaga, mag-aaruga, magkakaloob ng lahat po ng mga pangangailangan po nila. Sa pag-abot po nila ng maraming mga tao doon sa lugar ng Nasandig, Longos, Sampaloc, at sa mga karatig na puok, hinihiling namin, Panginoon, ang nag-uumapaw mong biyaya upang maibahagi sa mga tao ang pag-ibig mo, Panginoon, at sa pamamagitan nila, ay maranasan nila, Panginoon, ang pag-ibig mo na siyang mag-aakay sa kanila patungo sa iyong paanan. Nawa, Panginoon, sa lahat po ng gawain ito, ikaw ang maluwalhati. Ikaw rin ang maghihirang ng mga manggagawang makakatuwang po nila, Panginoon, sa napakalaking pangitain na ipinagkaloob mo. At patuloy po naming pinangahawakan ang karagdagan pang mga gawaing ipagkakatiwala mo sa kanila doon sa lugar ng Cardona. Anawa sa lahat po ng ito, ikaw ang siyang maluwalhati, Panginoon. Ang pangalan mo lamang ang siyang maitaas. Pagkalooban mo sila ng kapangyarihan mo, Panginoon, supernatural power na galing sa iyo, Panginoon, upang sa bawat pagkakataon na sila'y ginagamit mo sa mga may sakit, sa pagpapaalis ng mga masasamang spirito, makikita nila ang kapangyarihan mo, Panginoon. Salamat kung paano mo sila tutulungan sa kanilang buhay, pamilya, ang kapayapaan ni Jesus na lagi po nilang mararanasan. Pinupuri ka namin dahil sa buhay po nila, Panginoon. Itinataas ka namin dahil sa kanilang katapatan sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin at buong puso, pagmamahal namin silang itinataas sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.
Tumayo po tayong lahat for our closing prayer and benediction. Let's all stand. Panginoong Diyos, maraming salamat po kung paano kami po ay lubos mong pinagpala sa araw na ito. Kung paano, Panginoon, kayo po ay nangusap sa amin at muli pinalakas ang aming pananalig, ang aming pananampalataya. Hayaan mo, Panginoon, na kami po ay hahayo at lalabas sa silid sambaang ito, na muli, Panginoon, ay taglay namin ang mga pagpapala, ang mensahe, ang hamon na ipinagkaloob niyo po sa amin, at ito po ay aming magagampanan sa darating na buong linggong ito. Ibuhos niyo po ang iyong masaganang pagpapala sa lahat ng aspeto, pinansyal, emotional, intelektual, higit sa lahat sa spiritual, Panginoon. Maging ang pag-iingat mo sa aming mga kalusugan, lalo na itong masamang panahon na nasa paligid po namin. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, itinataas ang iyong dakilang pangalan lamang. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen and amen. Come on. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like His power. There's nothing that a God can't do.